dating call center agent na balak maging OFW na udlot pero ngayon, milyonaryo na. Paano nila nagawa to in just 1 year? Ito po si Chinkitan, ang inyong pambansang wealth coach. Okay, super excited na tayo na talaga makakasama natin ang founders and owner of Above Sea Level. Walang iba kundi si Paul and Wina. Palakpakan! Yeah, super excited talaga ako. Marami na ako nababalitaan regarding sa sarap ng pagkain. And not only that, marami na pupunta dito. Pero gusto namin malaman, paano ba talaga nag-umpisa? How did this concept all started? Yung story, pag naiisip namin yun, nakaka-proud talaga siya. Kasi ang ginamit po namin na puhunan dito, yung ipon po namin. Kasi employees po kami sa isang call center dati. So, balak po namin na pumunta abroad. Para po sana, pag nandun na kami sa abroad, mag-iipon kami. Pero, uuwi din po kami para Magnegosyo. Yes, mag-iipon lang po kami saglit. Siguro mga 2 to 3 years. Pag nakaipon na, uuwi kami para magnegosyo talaga. Tapos meron po kaming naipon from our retirement nung time na yun. Kasi sa company po namin, parang kapag after 5 years, pag natapos mo yun, meron kang retirement na makukuha. Okay. So, papunta na po kami, may ticket na kami noon. Papunta na kasi ng Dubai noon. May visa na. Then, during that time kasi, nauuso po yung mga food park. Yung year na yan, puro food parks po all over the metro, parang kaliwaan. So, napunta kami sa isang food park. And then, kasi may isang friend kami na business owner, in-invite kami na pumunta doon on their opening. Nung nakita namin na pumapatok yung negosyo na yon, nag-usap kami, sinabi namin, why not gamitin natin yung pera na natitira sa atin para mag-business. And magkano yung more or less yung natirang pera? Mga 250. Uy, malaki rin malaki rin. So, 250 ang start nyo. Yes. Okay. And then, ano nangyari nung in-invest nyo yung 200? Nakipag-usap po agad kami. Nag-decide kami during that time na what if mag-fail to, edi back to start kami ulit. Pero hindi kami natakot kasi pag nag-fail kami, mag-ipon ulit kami. Pero what if maging successful yung gagawin naming venture? So, trinay namin, nakipag-usap kami dun sa may-ari ng food park kung anong concept ang pwede naming ipasok. So, sabi nila, seafood daw yung wala pa silang concept. Pero kailangan daw, ang papasok na namin, something na para matanggap kami. So, nung umuwi kami sa bahay, nag-isip na agad kami kung ano yung seafood concept na mag-stand out, nakakaiba na wala pa sa Pilipinas. Okay. So, marami po kaming trials na ginawa sa bahay lang. And then, nung naisip na po namin yung giant butterfly squid, ang ginawa po namin una, pinuhos po muna namin siya sa social media na hindi pa siya nalulaunch. So, nagulan po kami pag gising namin kinabukasan. Yung post namin yun, nag-garner ng 250,000 likes agad. Wow! Curious kung ano yun. During that time, yun po nagbigay sa amin ng confidence na papatok po si Giant Butterfly Squid. So, in other words, parang nagkaroon ka na ng proof of concept even prior to... Yes po, yes. At yan yung sa mga kaiponaryo, yan ang isa sa pinakamahalaga. No, sa sikreto sa pagninegosyo, kailangan mayroon tayo munang proof of concept. So, nung ni-launch nyo na, nung trinay nyo na, so ano naman na nangyari? Next thing, since alam namin na gustong-gusto na siya at curious na yung mga tao, nag-consult kami sa mga kaibigan naming mga chef. So, pinatry namin sa kanila yung mga lasa. So, sabi namin, kailangan yung lasa is gugustuhin ng dito sa Pilipinas, yung lasang pang Pinoy siya. So, nung na-formulate na namin yung lasa, on our first day, hindi namin akalain na ang daming naghihintay sa amin sa small stall. Pinilahan kami from nasa baba, second floor kasi kami noon kasi last space na. So, okay lang kahit nasa second floor kami. Nagulat yung tao na yung pila mula baba hanggang taas. Tsaka hindi natin in-expect yun dahil yung stock natin for the entire 2 weeks. Naubos namin on one day. Opo. Kaya nahirapan kami na maghanap ng supply the next day. Ang ginawa po namin, natapos po yung operations ng 9 p.m. Agad-agad po kaming pumunta sa palengke. Dahil wala na kaming ititinda kinabukasan. Kasi naubos po yung stock namin for 2 weeks.
So in other words, ang malaking tanong magkano Reeves yung nabenta nung unang gabi? Ang approximately 103,000. Opo, Wow, grabe naman 103,000. Kasi parang sa sobrang inabangan siya ng tao, sa social media pa lang hindi pa namin nilalabas. yan po, inabot. But trending na siya. Trending na Then siya. nag-open kami, talagang pinilaan siya. Nahirapan nga tayo kasi nasira-sira na yung lutuan namin. Nasira. Hours waiting. Kami nga, nag-cashier na po ako, siya nag-serve sa nung time na yon. Kasi nga, 3 lang yung tao namin nung time, di kasi kami ready. Then, nung time na yon na ano siya, akala namin fad lang, or akala namin dahil na-curious lang yung tao. The next day, ganun pa rin yung pila. Second day po namin, ganun pa rin. Second day, di 100,000 ulit. Yes, Naman. actually, hindi lang 100,000, tumataas na po siya nun. So, to cut the long story short, di ba, 250 ang pinuhunan. Magkano, kailan bumalik? Weeks Week lang. po, 2 linggo lang po. Bumalik na yung puhunan namin nung time na yun. Ano masasabihin mo, di ba? Sana all, di ba? Sir Chinky, yung isang branch na yon, in less than 3 months, nakapag-open kami ng 7 branches. 7 branches. In 3 months, 3 Po. Pinapulate namin dito sa metro nung time na yun kasi ang daming food parks. So, naging trend noon na lahat ng food park kailangan may above sea level. Wow. Kasi hindi pupuntahan yung isang food park na yun kung walang above sea level. Ganun yung naging trend noon. So, to cut the long story short, mabalik tayo sa yung Dubai. Apo. Ano nangyari doon? Nalimutan nga natin na may flight na kami. Right. Na one day na lang, ngayon pala araw na to yung flight namin, hindi na po namin siya. So, sobrang busy na nun. Everyday na po kami na pupunta sa palengke, kami yung nagsaserve kasi wala pa kaming tao eh. Di kami makakuha agad kasi biglaan po. Ayan, grabe. Ito na. Ito na yung kakainin natin at saka subukan natin. Anong tawag dito? Giant butterfly steak po. Giant butterfly. Bakit sinawag siyang giant butterfly? Para siyang kinat namin yung squid into a butterfly. Butterfly. Oo, ito ba yung original idea? Yes. Yan po. Kaya kailangan. First in the Philippines. First in the Philippines, kaya susubukan natin. Hindi ba ito masyadong ang tawag dito, malambot ba to? Yes, sobrang lambot po. Nakaya mo siyang tilasin sa kamay mo lang. Wow, titikman na natin ngayon ha. At ba't naka-gloves talaga tayo? Pwede wala. Pwedeng wala. O, sige. Yung concept po kasi namin, eat with your hands siya. So, Eat with your hands. Susubukan na natin. Wow, malutong. Very good ha. Parang siyang yung parang pumunta akong Japan. Tapos may mga binibenta din sa mga street. yeah, good po. Yeah, Sarap. O sige, subukan na natin. Kuha na tayo. Tapos may gambas pa. Tapos ano tawag dito sa na to? seafood festival po. Para siyang yung seafood paella version. Sarap. Lahat po yan seafood. Yung sisig po is a squid sisig. So, pusit din po siya na sisig. Yung pong seafood festival namin, may crab pot sauce. May aligi sauce po yan. Wow, that's mga magkano. Ito po, tinatawag namin Seafood Fiesta by the Boat. It's good for 8 to 10 persons po. And it's $2,790. Opo. Kapag yung mga pumapasok po sa amin, nakita namin kasi mostly group, family, friends, yung mga set of friends. So, ang ginagawa po namin, ina-offer namin yung Seafood Fiesta. Kasi, Paano wala silang problema? yes po. Tsaka kadalasan po pag seafood, alam natin mahal. Pero yun yung pinapromote namin na makakakain ka ng seafood na affordable. For example, ito na, kung yan ang bibili mo. Meron po kaming tinitindang parang a la carte niyan. Isang giant butter, iba't ibang sizes po. Etong nakikita nyo ngayon, yan na po yung pinakamaliit pa po namin. Meron po siyang giant. So, ito, yan. Nakamaliit pa po Ito yun. nakamalit. Good for one lang po yan. Meron kaming sobrang laki. Ang tawag po namin group size po siya. Magkano lang ganito? Nasa 150 pesos po. With rice na po siya. Usually po ino-order nila tapos 2 tao po. Oo nga, pwede din. Diba? Sulit siya. Opo, ang goal kasi ni Above Sea Level po, yung mga pricing namin, pamamasa talaga siya. Kasi ang goal namin is to be the first seafood fast food restaurant in the Philippines. So, talagang po, sa mga pricing po talaga, iniingatan namin. Magkano naman yung malaki?
Yung good for 2, yung mas malaki po dyan, 295 pesos. Good for 2 na po yun. So, mag-share po sila. Apat na tayo naman. At sa pinakamalit, parang pwede ng good for 2 eh. Opo. Ha? Ito crunchy, oh. Malambot po siya, tas crunchy on the outside, pero soft in the inside. Parang more than 5 times. Unang-una, mahilig kasi kami sa seafood. So dito sa above sea level po, ayun nga, nandito na lahat eh. Kagaya nung parang calamares, meron silang baby giant squid, ganun. Tapos yung seafood nga nila, like yung parang platter, yung kaka-order lang namin. Very affordable siya. Kumbaga budget bit. Simple lang niya yung vibe, pero parang napaka-relaxing. Tapos, imagine searching kit 2,790 lang. Ito, itong kinakain natin, lahat na po yan. Ang nag-share niyan, pupunta dito 10 tao, tapos may budget na sila. Pasok na pasok. Oh. So right now, syempre since successful na yan, ay ngayon, alam kong gusto nyo at plano nyo na talagang i-share din yung isang blessing na ito, tama? Yes po. Actually, nung time pa lang na yon, mga 1 week pa lang na operational, ang dami na pupunta sa amin ng mga business owners. Gusto daw nila na magkaroon din ng above sea level dun sa kanya-kanyang provinces nila. Nung time po na yon, ayaw namin kasi parang hindi kami kampante, hindi pa kami confident kung kaya nila i-sustain yung quality na ginagawa namin for above sea level. And then one day po, meron isang parang naging mentor po kami na sinabi sa amin na if you want na i-expand dito at makilala sa Pilipinas, kailangan ipa-franchise nyo siya. And kapag wala pa kayong knowledge about that, i-message nyo lang ako. Wow! Ipagkita kayo sa akin. I will teach you everything about it. Dahil namangha ako sa concept ninyo, tutulungan ko kayo without paying anything. Wow, grabe naman. Galing naman. Baka pwede namang Oo. Owner po siya ng isang kilalang brand. Type tayo na idol po namin. Sabi niya nga sa akin, nung wala pa kami sa mga food court, siya raw Siya daw yung pinipilahan. siya yung sikat. Tapos nung napunta daw si above sea level, siya na daw, tinalo mo kami. Sabi. So nasa food park business din siya. Yes, opo. Okay, so right naman, pag-usapan naman natin ano naman yung plano nyo in terms of expansion. Well, kasi Sir Chinky, no, dami ng demand sa iba't ibang part ng Pilipinas. Sinubukan namin na ipa-franchise na siya all over Luzon. All over the Then, hindi namin in-expect na kahit Visayas, Mindanao, nag-i-inquire na rin. Opo. In 1 year ata, parang naka 60 branches kami. One year lang po noon. Ilan? 60 branches po. It's So are you saying yung ngayon yung above sea level has 60 branches na? Hindi ba? In less than 7 years, in open kami ng 120 branch. 150 branches. Ang above sea level? Yes po. And the future plan ngayon is going international na po. That's why nagpapa-approve na po kami na sa NPA, pina-approve na po namin sa halal kasi gusto namin siya na makilala din outside the Philippines. Wait po yun, sir. Parang nasa-shock ako. Pasensya na kayo kasi Pero may balita ako, ito alam ko, may balita ako na gusto nyo kasi pag magpa-franchise ka, medyo may kalakihan din na amount. Pero you want to help, di ba, mas affordable. So ano yung ginawa niyong konsepto para to make it more affordable? Kasi, sir, simula nung lumabas na kami sa food court industry, pumasok na kami sa mga inline restaurant. Opo. Usually, kapag nag-franchise sila sa mga restaurant natin, mahabot, millions din yun ang kasos. Lalo na pag malls. Kasi may mga guidelines of construction. Yun po yung mga nakita namin na parang challenges na isang nagnenegosyo. Aside from the rentals na mataas, yung pong construction costs na hindi naman natin pataas din po. And then yung operational expenses po nila. So, nag-isip kami kung ano ba yung mga pwede natin gawin na maiiwasan natin or ma-minimize yung mga expenses na yun. So, ino-launch po namin ang kauna-unahang seafood trailer in the Philippines, yung above sea level mobile. So paano yun? Can you please explain, especially yung mga nanonood ngayon, kung paano yung konseptong yun? Tulad po ng nakikita nila ng mga restaurant na above sea level, it's the same concept po na ititinda nila. Eto nga lang po, nakalagay siya sa isang 12 feet na mobile trailer. Oh, okay. Yes po. So ito, nakikita nyo na itong trailer na ito, yan yung pinaka-konsepto
Oh, so anong advantages nito? Ang advantages po marami. Kasi Sir Chinky, kapag naka-mobile trailer ka, aside from low rental, kasi nga, maliit na space lang ang kailangan mo, no maintenance cost, low staffing needed, ilan lang ang empleyado na i-hire mo. Tapos, kung gusto mo pa na sumali sa mga event, or kung gusto mo pa na sawa ka na dun sa place na yon at meron kang na-discover na place na maganda, pwede mong ipalipat lang yung mobile trailer na wala ka nang gagastos kasi nagpapahina mo lang. Tama. Alam mo, ang ganda ng concept na yun, especially kung nag-experiment ka. Kasi ang problema, pagka may physical space ka, kung hindi matao, Hindi pag talo ka na. Oo, hindi ka na. Kumbaga, di mo na siya magagastos. Yung aming nang nagastos mo, hindi mo na madadala kung saan sa. Call. Bababa yung risk na sasabihin mo na location na to mahina, malulugi tayo. So, bababa yung risk ng pagkalugi or losses. Dahil kunyari, mahina yung lugar na to, or di na price, Hindi pa sa rin. lang. O, syempre naman, I like the concept, I like the idea, pero let's go to the numbers. Tatangyan. Oo, magkano na, hindi, yung potential muna, potential return of investment for a food truck like that. Actually, it's a fast ROI siya. 6 to 12 months, makukuha mo na po yung ROI mo. Oo, so more or less magkano ang ibebenta per day para tamaan nyo At least, meron kang conservative na 12 to 20,000 per day. per day po. Para maka-reach siya ng ROI. Meron po sa aming mga POs lang, umaabot po sila ng 50 to 60,000 a day. So 12 to 15. Opo. So para ma-ROI, Ang ROI in about 6 to 12 months. so may mga iba naman na tumatama ng 50 or above. Yes po. So in other words, mas bibilis pa yun. Depende po talaga sa location. And tanong, paano ba mag-franchise? Paano? May proseso na ba? Yes po. Ang ginagawa po namin once na, usually kasi mga nagpa-franchise po sa amin sa Chinky, yung mga kumakain din, na na-try si Above Sea Level, then nag-message po sa page namin, Above Sea Level PH, then meron po kaming franchise department na nag-a-assist sa kanila. So, uma-attend po sila sa nag-schedule ng business orientation meeting. Then, right after that po, tatanungin namin kung ano yung budget nila. Kasi marami po kaming programs na nilaunch na pwede kung ano pong budget nila, doon namin sila ilalagay. For as low as? For as low as 500,000 po, meron na po sila. Wow! Pwedeng program na salihan. 500,000 for a, talagang pwede Po, pwede po. Pwede na silang maging co-owner, maging sole owner. Marami po kasing programs kami ng nilon. So guys, kung gusto nyo to know more about yung sa franchise niya kung paano, so ang gagawin po na lang, ilalagay ko na lang sa comment section. Pero isang paalala lang po, mahalaga po, bago po tayo magnegosyo, tatandaan po natin, ito po ay may risk. Wala pong makakasigurado na ito ay magtatagumpay at ito ay kikita. Kaya bago po tayo mag-invest ng ating pinagpagurang pera, make sure na alam nyo anong papasukan nyo at ang inyong risk tolerance. Dahil ang tagumpay ng negosyo ay dahil sa iyong tamang pagpaplano, sipag at pagtsatsaga.